Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Nakalimutan ko pong banggitin yung 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 book at saka yung verse chapter and verse kanina sa 1 Corinthians 1:18 and 19. Purihin po ang Panginoon sa atin pong mga memory verses. Talagang kalakasan po natin ang mga talata na atin pong hindi lamang sinasaulo, kundi yan po ay isinasa puso at isinasa buhay. Ano po? So, yun po ang salita ng Panginoon. Yan po ang purpose ng salita ng Diyos sa atin at for our memory. So, hindi lang para sa memorya natin na manatili siyang sharp. But yung buhay natin ay patuloy na maging kahubog o kahugis sa Panginoon. So, ito po yung dahilan. Kaya tayo po ay meron pong memory verses. Kaya salamat po sa ating Diyos at ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na makapaghatid ng kanyang salita. At nais ko din pong ipagpasalamat din sa Diyos yung atin pong naganap na event nung Sunday sa ating dedication, sa pamilya ni na Brother Tyron and Sister Catlea. Dahil talagang napansin po natin, bukod tanging yung araw na yun na hindi umulan, after na po nung dedication, umulan. And mula po Lunes hanggang ngayon or kahapon, talagang maulan. Halos buong araw maulan. So, nandun po yung pag-iingat ng Diyos at yung pag-alat ng Panginoon ng time para po makapag-dedication. May handog po mga bata sa Panginoon at maka-attend po yung mga tao. Nakapakinig po ng salita ng ating Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon, all in all, sa lahat po ng nangyayari po noong pong Sunday. At purihin po ang Diyos muli sa pagkakataong ito na tayo po ay magkasama-sama para po sa ating panalanginan. At ngayon po mga kapatid ay samahan niyo po ako para po sa ating exhortation. Buksan po natin sa akin pong memory verse po kanina, 1 Corinthians chapter 1, Unang Korinto, Kabanata 1, talata 18 hanggang 19. So ito po yung ating talata na ating magsisilbing launching text para po sa ating exhortation. 1 Corinthians 1:18 and 19, For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Purihin po ang ating Panginoon at tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po muli po sa gabing ito at kami po ay inyo pong pagpapalain ang inyo pong salita. At ito po ang patuloy na magpaalala sa amin kung gaano po kami kapalad bilang isang Kristiyano, kung gaano po ka-blessed ang isang makasalanang iniligtas po ninyo, Panginoon. At nawa, O Diyos, ikaw pong patuloy na manguna sa inyo pong lingkod, sa akin pong mga nagawa, humingi po ko ng tawad, Panginoon, at itama po ninyo ang aking pagtayo sa pulpitong ito, ang aking pagharap, Panginoon, sa kongregasyon. Patuloy po, gamitin niyo po lamang ang instrumento at ikaw po ang maitaas lamang sa lahat ng marinig po namin ngayong pong gabi. At ang bawat isa na mapagpapala din po ng iyong salita ay hindi lang po ito para lamang sa aming pakikinig, Panginoon, kundi patuloy kaming sumunod at baguhin ng katotohanan na inyong pong ihahayag sa amin. Kaya, Ama, lahat ng ito ay amin pong handog sa iyo at ang lahat ng papuri ay sa iyo po lamang. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, ang ating pong topic muli, So, last Wednesday, narinig po natin kay Pastor Jack yung tungkol sa Panginoon. So, our Lord Jesus, that is the fifth gospel concept about the word of salvation, about the good news. So, kung paano po natin may present ang mabuting balita ng meron tayong sinusundan. So, hindi ho tayo kung halimbawa hahanap pa tayo ng mga talata, kung saan tayo pwede magsimula. So, ito po yung isa sa mga biyaya ng Panginoon sa atin para maging kumbaga ma-familiarize po natin yung ating pag-share ng salita ng Diyos o ng mabuting balita. So, we have tackled the
first four. So, yun pong God, and then sin, or man, and then sin, and then death. Ano po? So, ang Diyos, ang tao, ang kasalanan, ang kamatayan, and nung Wednesday po, ang Panginoong Jesus. So, siya po ang anak ng Diyos na nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. So, yan po yung pinakamasayang bahagi, or yung pinakamasayang subject kapag tayo po ay nagsishare ng mabuting balita. Sapagkat ang Panginoong Jesus ay ang natatanging Diyos na nagkatawang tao. At siya lang po ang ipinadala para sa ating kaligtasan, para po sa katubusan ng ating kasalanan. At ngayon po, ating pong matutunghayan, so ito po ang ating kasunod, or yung next nating gospel concept, and that is the cross, o ang krus. So ano naman ang relevance ng krus sa Panginoon? So ito po yung ating pag-aaralan po sa gabing ito. So mga kapatid, bilang isang ligtas, paano natin tingnan ang krus ng Panginoon? So bawat tao, maaaring meron siyang idea kung ano po ang crucifixion. At kapag sinabi po ang salitang crucifixion, ang unang agad papasok sa isip nila is no other than the Lord, ang Panginoong Jesus. Pero hindi nila kinikilala si Kristo bilang Panginoon, kundi bilang isang martir, bilang isang, makikita natin ang kanilang pagtingin sa Panginoon ay siya ang pinakamabuting tao, siya ang pinakadakilang taong nabuhay, the greatest man who ever lived. At maaaring meron din pong magsasabing siya ang tagapagligtas. So meron din silang idea about sa Bible. Kaya sabi nila, ang Panginoon ay ang tagapagligtas, si Kristo. Kaya siya namatay sa krus kasi siya yung magliligtas. Kasi sinabi din ng Synoptic Gospels, yun yung ipapangalan sa sanggol, sabi ng anghel. So, hindi lang po yan ang kinakailangan na maging maliwanag sa atin bilang mga Kristiyano. So, kumbaga, nandun po tayo sa surface level ng ating pagkakilala sa Panginoon kung ganito ang ating eksplanasyon kung sino po ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, mas maganda ho na makilala natin ang ating Panginoon in light po ng Word of God, of course. From the Old Testament, makikita ho natin na siya ho ay hula at siya po ang naging fulfillment. So, dumating po siya sa takdang panahon ng Diyos. Galatians chapter 4, verse 4. And sa kanyang pagparito, nakita po natin na hindi po siya nabuhay in a way na masasabi ho nating marangya at maganda at kahali-halina. Sapagkat siya ho ay anak ng karpintero, siya po ay nabuhay sa isang lugar na maraming mamamatay tao or magnanakaw, that is Nazareth. At ang Panginoong Jesus din ay hindi ho siya ipinanganak sa magandang lugar, sa isang magandang, halimbawa, lying in, o di kaya ospital. So, siya po ay sa sabsaban. Di po ba? So, doon pa lang makikita natin yung submission ng Panginoon sa kanyang Ama. At yung kanyang halimbawa ng pagsunod o ng kanyang pagpapakababa upang tularan ng bawat isa po sa atin. And hanggang sa dumating ang point, sinabi po ng aklat ng Filipos, chapter 2, to the point of death, hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Siya ho ay nagpailalim sa kanyang Ama. Sumunod siya sa kalooban ng kanyang Ama. At ito ho ang dahilan kung kaya't nagkaroon po ng appeasement. So, nalubag ang loob ng Ama sa kanyang ginawa sa krus once and for all. At yan po ang ating pag-aaralan po ngayong pong gabi. Yung tinatawag po nating the work of Christ. So, kung ang Panginoong Jesus, yung pong nakaraan po natin, is nakafocus po sa person ng ating Panginoon. So, kasi ang gospel is hindi lang po ang ginawa ng Panginoon, kundi kailangan kilalanin natin si Kristo, sino siya. Ang kanyang character, ang kanyang katangian, ang kanyang kalikasan. So, sa isang personang may dalawang kalikasan. Di ba? So, siya ay Diyos at siya din ay tao. Na magkasabay. So, hindi po yun yung halimbawa ay mode. May time na siya ay Diyos, may time na siya ay tao. So, siya ho ay forever, sabi nga, magpasawalang hanggang Diyos kahit
siya ho ay nasa katawang tao. So yan po ang ating Panginoon. So that is the person of Christ. At ngayon, ang atin po makikita dito po sa susunod po nating topic, that is the cross, is the work of Christ. So ano ba ang significance ng krus sa atin pong pagbabahagi ng salita ng kaligtasan? So ang ating objective, mga kapatid, is to evangelize the world, preaching the glories of Christ's death and resurrection shown at the cross. So Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love toward us. Ano pong sabi? Nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay. So hindi lang po Kristo, hindi lang po si Kristo as the person, na siyang ating kaligtasan, kundi ang ginawa ni Kristo. So ano po ang nangyari sa Panginoon? Siya ay namatay. He died para sa atin. Di po ba? Kaya, ang sabi dito, to preach the glories of the death and resurrection of Christ. So, hindi lang tayo mamangha sa pagkapersona ni Kristo. Mamangha din tayo sa ginawa ni Kristo, sa paghihirap ng ating Panginoon, sa pagpapakababa ng ating Panginoon, sa pagpapailalim ng ating Panginoon. Okay? So, ito pong makikita natin. So, 1 Corinthians 15, ano po mababasa po natin dito? The death, the burial, and the resurrection of Christ according to the Scriptures. So, hindi po, ibig sabihin, ang gospel is only the arrival of the babe. Dumating po ang sanggol na katuparan ng hula from the Old Testament, kundi yung mangyayari pa lamang na kung saan siya po ay mamamatay. Death and then burial and resurrection. So siya ay mabubuhay muli. Di ba? And kung sa isang hindi mananampalataya, para sa kanya ang Panginoong Hesus ay isang martir, isang taong dakila, o maaaring siya ay itagapagligtas. Ngunit sa isang malagong Kristiyano, to a mature believer, a called servant of Christ, paano dapat natin tanawin o tingnan ang krus? Kinakailangan maintindihan po natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng persona at ng ginawa ng Panginoon. So the person and the work of Christ. Yan po ang dapat nating maintindihan. Hindi lang po ang ginawa ng Panginoon without believing kung sino siya. And vice versa. And the previous gospel concept, so that is Christ signifies the person of Christ as the Son of God, that He is the one sent by the Father for our salvation. Now, this gospel concept, the cross, signifies the work of Christ, the death, and the resurrection ng Panginoon. So yun pong 1 Corinthians 15. So that constitutes the gospel message. Okay? That's why, mga kapatid, bilang isang tinawag ng Diyos, paano dapat natin may babahagi sa atin pong mga prospects? Ang krus. So bakit krus ang pinili ng Panginoon na maging paraan ng kanyang kamatayan? Sapagkat ito ang pinaka mabigat na parusa nung panahon po ng Panginoon. So, nung Roman Empire. So, ang tawag po natin dyan is capital punishment. Pag sinabi po natin capital punishment, ito yung pinakamabigat na parusang maaaring ibigay o maaaring ipataw sa isang nagkasala. But, di ba, ang Panginoong Hesus ho ay walang kasalanan. Kaya nga, yun yung pinaka hindi makatarungang kamatayan. Na siya ay walang kasalanan, pero ang pinakamabigat na parusa ang ipinataw sa kanya at hindi karapat-dapat na parusahan ng ganoong pamamaraan sapagkat hindi siya Romano. Di po ba? Pero ito ho ang itinakda ng Diyos na paraan para sa kaligtasan. So, mga kapatid, paano dapat natin ibabahagi ang krus ng Panginoon? So first, number 1, meron po tayong tatlong katotohanan, is that the cross serves as the death blow for human wisdom. So this is the first point. The cross serves as the death blow for human wisdom. So, ngayon sa panahon natin, ang nakikita ho natin ay banggaan ng karunungan.
banggaan ng galing pagdating sa paniniwala. Pero wala nang hihigit sa mabuting balita. Anumang filosofiya ang pwedeng ibato sa atin ng sanlibutan, ano po ang sabi ng unang Korinto, binasa po natin, that is foolishness. The message of the cross or the word that is the logos of the cross is foolishness for those or to those who are perishing. Sa lahat ng mga napapahamak, hindi lang ang mga pantas, maging ang mga hindi pantas na walang pagkakilala sa Diyos, kabilang sa mga mapapahamak, at ang sabi dito ay kamangmangan ito para sa kanila. Ang Kristong namatay sa krus ay kamangmangan para sa kanila. Ang Kristong nag-alay ng kanyang sarili para sa kasalanan o sa katubusan ng kasalanan ay kamangmangan para sa kanila. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, that is foolishness. Ito po ay kamangmangan. But it is, sabi nga, it serves as the death blow for human wisdom. So, kagaya po ng isang boxing, di ba? Pagka nanonood po tayo ng boxing, so yung hinihintay natin yung huli. Yung huling ginagawa ng boksingero. So, para talaga patumbahin ang kanyang opponent o yung kanyang kalaban. So, yung usual ho na ginagawa niya is what? Uppercut. Para talaga hindi na makatayo yung kanyang kalaban. So, yung finale. So, that is the gospel as well. Katulad din po ito ng mabuting balita. Talagang lahat ng mga filosofiya ng mundong ito, walang panama sa mabuting balita. Because the gospel is the wisdom of God. Amen? Naniniwala po ba tayo na ito'y karunungan ng Panginoon, ng mabuting balita? Hindi ito karunungan ng tao, hindi ho tao ang nag-isip na kailangan talagang may mamatay na walang kasalanan o taong walang kasalanan. No, hindi yan galing sa isip ng tao. Yan ay galing sa isip ng Diyos na banal. That is the wisdom of God. Kaya, that is the wisdom of God that shatters every human philosophy or practice, even practice. Ang solusyon ho ay ang gospel, ang krus ng Panginoon. Paano tayo makakalaya sa bisyo? Gospel. That, sabi ng verse, but to us who are being saved, it is the power of God. Not only that is the wisdom of God, it is the power of God. That is the cross. Kaya hindi basta-basta ang salita ng kaligtasan. Kahit ang tingin mo dun sa taong sinisharean mo, parang hindi siya nakikinig. Kahit ang tingin mo dun sa tao, passing lang sa kanya ang sinishare mo sa kanya. But who knows? Ang Panginoon po ang gagalaw. Ang Panginoon po ang hihipo sa kanya. That is the power of God. Di natin alam ang mangyayari sa darating na panahon. Kahit, sabi nga, nandun yung ating pagpapasensya na talagang sila ay kaladkarin natin palapit sa Panginoon. Hilahin natin palapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsashare po natin. Kaya, not only the wisdom but the power of God. Tingnan natin ang mabuting balita na ito'y sa Diyos, ito'y kapangyarihan ng Diyos, ito'y karunungan ng Diyos, walang panama ang kahit anong karunungan na pwedeng ibato ng tao o ng mundong ito. Kaya itaas natin ang salita ng Panginoon. That's why evangelists must preach with full conviction of God's power. Kaya sabi ni Apostle Paul, Romans 1, I am not ashamed of the gospel. Hindi ako nahihiya na ipangaral ang mabuting balita dahil ito ay kapangyarihan ng Diyos. Hindi ko kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan bumago sa akin, sabi ni Paul, mula sa pagiging mamamatay tao. Sinabi niya 1 Timothy, but now I obtained mercy. Biyaya po ng Panginoon. Kaya, subpoints po natin, makikita po natin that we should not be intimidated by their philosophy because they will perish. Mapapahamak sila. Ang isipin nating higit, sila ay mapapahamak kahit tila bagay magaling sila kaysa sa atin o mas marunong sila kaysa sa atin. Ang dala nating salita ay salita ng higit na marunong kaysa sa lahat. Ito'y karunungan ng Panginoon. Kaya wag nating sabihin, ay ako naman hindi nakapag-aral. Hindi tayo nakapagtapos. Hindi ako makapag-share kasi hindi naman ako graduate ng high school or no.
The gospel is the power of God and the wisdom of God. Magpailalim tayo sa Panginoon at gagamitin tayo ng Panginoon. Okay? Next, we should declare to them our philosophy. So, not philosophy as the same as the philosophy of this world. Okay? Kaya meron po itong double quote, sabi dyan, that is the gospel. Ano ba ang prinsipyo natin o ang katotohanan na ating sinishare? Hindi ang katotohanan ng meron ang mga taong binabahagi na natin, kundi ang katotohanan ng Diyos. At ang sinabi ng Biblia, si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. He was died, He was buried, and on the third day, He rose again. Mga kapatid, kahit halimbawa, alam ko na, nasa isip ko na, sunod-sunod, hindi yan ang sukatan o ang batayan ng kaligtasan ng taong sisiran mo. Ang Panginoon pa rin. Kaya magpapasako po tayo. Tayo po yung mga ibanghilista at mga lingkod ng Panginoon. So, ito po yung dalawang subpoint natin. We should not be intimidated by their philosophy because they will perish, and we should declare to them our philosophy, and that is the gospel, the Word of God. Now, how do you deal with human wisdom? Paano natin tinutugunan ang karunungan ng mundo, ng tao? Ano po? Paano natin sinasagot ang isang taong may ibang paniniwala? So, how do you respond to someone when she speaks otherwise or he speaks otherwise than the Scripture? Okay? Colossians 4:5-6 says, walk in wisdom toward outsiders. Not only through your speech or through your word, but walk in wisdom toward the outsiders, making the best use of the time. And let your speech be always gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Huwag tayong maging, kumbaga, isang tao na naghahanap ng yung bang mahilig tayong makipagtalo. So, hindi ganun ang damdamin ng isang ibanghilista. Ang damdamin ng isang ibanghilista, ang mga tao ay madala sa Panginoon, ano man sila. So, hindi po yun yung, kumbaga, yung mindset ng isang tao na handa niyang ipahiya ang kanyang sarili. Basta manalo lang siya sa debate. So, hindi po. Ang sabi dito, ito ay karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya, let your speech, be always gracious. Maging mapagbiyaya ang ating mga labi sa tuwing ibabuka natin, sa tuwing magbabahagi tayo, at bago tayo magbahagi, humingi muna tayo ng gabay sa Panginoon, manalangin tayo, huwag tayo basta-basta mag-share. Mahirap na. Okay? So that is number 1, the cross serves as the death blow. So walang panama ang lahat ng filosofiya at karunungan ng mundo sa karunungan ng Diyos. Amen? Number 2, the cross serves as the bottom line against human work. So, hindi lang ang krus ang susupil o sumusupil sa karunungan ng mundo o ng tao, sinusupil din ng krus ang gawa ng tao. It serves as the bottom line. Ano po? Makailang beses kang gumawa ng mabuti, makailang beses kang tumulong sa iyong kapwa, hindi mo mahihigitan ang ginawa ng Panginoon. So the work of God against the work of men. So ito po yung idea na makikita ho natin. So doon sa taas, sa number 1, the wisdom of God against the wisdom of men. Dito naman, makikita natin is the work of God against the work of men. So ang gawa ng Diyos laban sa gawa ng tao. Kaya hindi natin sinasabi na tayo naligtas sa mabuting gawa ng ating sarili. Tayo naligtas sa gawa ni Kristo. We are saved by the work of God in Christ. That's why the cross of Christ is the end of every human sacrifice that they can be forgiven. So ang tao, mapapansin natin, they always seek forgiveness. They have the guilt sa kanilang sarili.
but hindi pa rin nila alam, hindi pa rin nila sigurado kung talaga bang sila'y pinatawad na, nangumpisal na ng maraming beses, nagdasal na ng maraming beses, nangilin na ng maraming beses, pero wala pa rin assurance na siya'y pinatawad sa kanyang kasalanan, and the consciousness of sin is still there. But our God is an awesome God. Sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoon, guaranteed ang pagpapatawad sa pamamagitan ng kanyang krus o ng kanyang kamatayan. Kaya sabi ng Hebrews 9, kung walang pagbubo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. So walang pagpapatawad na mangyayari hanggat walang pagbububo ng dugo, hindi ng baka, hindi ng kambing, kundi ito ay dugo ng kordero ng Diyos. Only the work of Christ can redeem us and save us. It is right to say that we are saved by works, but not ours. Okay? Not ours. Christ's. Gawa ni Kristo. Ako'y naligtas sa gawa, pero gawa ni Kristo. Yan po ang maganda hong banggitin natin sa ating gospel sharing. So, subpoint po natin, we should tell them that all human work cannot save them. Kasi competition ho yan. Mas maraming magagawa ang mayaman kasi marami siyang matutulungan. O ang malakas kaysa sa mahina, dun sa bedridden. Kaya alalahanin natin yung halimbawa dito, that is which is the thief. Nananampalataya sa Panginoon habang siya'y nakapako. Hindi yung sinabi ng Panginoon sa kanya, bumaba ka muna at gumawa ng mabuti. Alisin mo muna ang pagkakapako ng iyong sarili sa krus at ikaw ay tumulong sa iyong kapwa para ikaw ay makabilang sa akin o ikaw ay makasama ko sa paraiso. But ano pong sabi ng Panginoon? Ngayon din. Di ba? Nanampalataya lang ang magnanakaw at ang sabi ng Panginoon, today, you will be with me in paradise. Amen? Napakabuti po ng Diyos. So we should tell them that all human work cannot save them. Walang gawa ng taong makapagliligtas sa Kanya. And we should tell them that only through the work of Christ, eternal life is guaranteed. Sufficient is the work of Christ. Hindi pwedeng dagdagan. Naalala ko po yung testimonya ni MacArthur. Nung siya daw po ay nakasakay sa eroplano, meron daw po siya nakatabing Muslim. Sineran po niya ng gospel at tumanggap po sa Panginoon. Ang sabi po nung Muslim, salamat ha, kasi ngayon, meron na akong Panginoong Jesus, meron pa rin akong Allah. Ayan. So, ibig sabihin, hindi niya talaga sinurrender lahat sa Diyos, sa Panginoon. Naging supplement lang ang Panginoon sa kanya. So, hindi po. Sufficient is the cross. Sufficient is the suffering of Christ para sa ating kaligtasan. That's why it serves as the bottom line. Ano ang gawa na makakapag-satisfy sa Diyos para tayo iligtas? Gawa ng Panginoon, hindi gawa natin. Wala nang iba. Kaya tanawin natin ang krus na ito lamang talaga. Lalo't kung tayo nakakilala sa Panginoon. And number 3, the cross serves as the remedy for every human spiritual disease. Ang krus, ang gamot. Ang krus, ang lunas. Yung ating inaawit, di ba? Ang panlunas ay ang dugo ni Kristo. Di po ba? So the cross serves as the remedy for every human spiritual disease. 1 Peter chapter 2, verse 24. So ito po ang sabi. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds, you are healed. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sa pamamagitan ng kanyang buhay na kanyang inihandog,
tayo po'y pinagaling sa ating mga sakit. Hindi lang ho yung sakit na ito ay sakit sa balat. Kagaya ng sinasabi ng mga iba, na ang pinapagaling ay primarily ay karamdaman talaga ng lupang katawan. Pero ang higit na kagalingan po na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang krus ay espiritual. Sapagkat ang pinakamalubhang karamdaman at taglay ng bawat tao ay ang kasalanan. At ang lunas lamang sa kasalanan ay ang dugo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, paano natin dapat tingnan ang krus habang nagbabahagi tayo ng mabuting balita? Ito lamang ang susi upang ang tao ay tunay na magkaroon ng buhay na walang hanggan. So hindi ho tayo lilihis sa kung ano pong sinabi ng salita ng Panginoon, kung ano ba talaga ang kailangan ng tao para siya ay maligtas. So again, the cross serves as the death blow for human wisdom. Okay? Next, the cross serves as the bottom line against human work. So work of God or work of Christ versus against the work of men. And the cross serves as the remedy for every human spiritual disease. Ang pagpapagaling sa may karamdaman. So tayo ang may karamdaman, ang Diyos ang nagbigay ng kagalingan. Wala hong self-medication na nangyayari or self-healing na mangyayari ho sa tao spiritually. Ang kagalingan po ay mula sa Diyos because this is not a transaction between us and God. Okay? Hindi ito transaksyon sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ito ay transaksyon na nangyari sa pagitan ng anak at ng ama. At ang kailangan lang po natin manampalataya sa ginawa ng anak. Di ba? So that is the sixth, gospel concept, mga kapatid. For our conclusion, preach Christ crucified. Amen? Let us preach Christ crucified. His cross is far superior to all human wisdom and work. Colossians 1:28 and 29, gusto ko pong tapusin ang exhortation po sa talata pong ito. Okay, Colossians 1:28 and 29, Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. For this I toil, struggling with all His energy, that He powerfully works within me. As an evangelist, let us preach, let us proclaim Christ crucified. Tayo po'y manalangin. O Diyos, marami pong salamat. Salamat po sa krus na nagpapaalala sa amin ng iyong dakilang gawa. Ang gawa ng kaligtasan, ang gawang kamangha-mangha, Panginoon, na hindi ho kayang gawin po ng kahit sino sa amin, sapagkat kami marumi sa iyong harapan. At ang Panginoong Jesus na siyang walang kasalanan, ang naging substitute po namin, Panginoon. Siya po ang naging kahalili namin para sa katubusan ng aming kasalanan. Ito din po ang may bahagi namin sa mga taong wala pa sa iyo. In line ng iyo pong kapahayagan, Panginoon, mula sa iyo pong salita. Patuloy po bilang inyo pong mga tagapagsalita, ibahagi namin, dala ang iyo pong katotohanan at patuloy na nagpapailalim sa iyong kalooban at sa iyo pong kapangyarihan, Panginoon. Salamat po, ang lahat ng papuri ay sa iyo po lamang. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.